Isang babae na puno ng hirap at hinanakit sa nakilalang mga magulang hanggang sa matuluyan siyang mabaliw dahil sa mga pagpapahirap ng mga ito sa kanya. Si Ruin Pianyar napukaw ang kanyang interes sa isang babaeng galing sa mental. Kakayanin niya kayang ipaglaban ang babaeng ito sa kabila ng maraming humahadlang sa kanilang dalawa? Kakayanin niya bang ipaglaban ito sa mga taong kumakotya rito? Alamin ang kwento ni Ruin Pianyar at ni Garly Castillo. Walang katapusan ang pagsusumigaw ko para lang tigilan ng aking ina ang pambubugbog sa akin. Halos pakiramdam ko wala nang lumalabas na boses sa bibig ko. Sa sobrang sakit na hagupit ang ginawa nito sa akin. Hilam na rin ang mga mata ko ng luha na halos pati sipong ko. Nalalasahan ko na rin mula pagkabata hanggang ngayon. 10 taong gulang na ako. Ganito pa rin ang pagtatrato ng sarili kong mga magulang. Walang araw na hindi ako ng mga ito sinasaktan. Pakiramdam ko, tuloy hindi nila ako totoong anak sa mga pinagagawa nila sa akin. Tama na po, inay. Maawa po kayo, aray. Inay, tama na po. Nagmamakaawang hiyaw ko sa aking inay sa sobrang sakit ng paghahagupit nito sa akin ng sinturon. Kapag hindi mo sinunod ang lahat na inuutos ko sa'yo, hindi lang yan ang mangyayari sa iyong bata ka. Nako, wala kang kwentang bata. Wika ng aking ina sa akin na halos lumuluwa ang mga mata nito sa sobrang galit. Nakayuko naman ako habang nakasiksik sa isang sulok. Nanginginig ang katawan ko sa sobrang sakit na dulot ng ginawa nito at takot na rin. Pansin ko ang mabilis nitong paglabas sa kwarto. Doon ko naman nilabas ang hikbi ko na kanina ko pa pinipigilan. Halos nahihirapan akong huminga sa bigat na nararamdaman ko. Ang sakit sa pakiramdam na ginaganito ako ng sarili kong mga magulang. Lalo pa akong napahagulhol nang makita ko ang katawan kong puro pasa ng sinturon na pinagamitan nito sa akin. Pilit man akong kumilos ngunit hindi ko kaya dahil sa sobrang sakit ng mga sugat sa aking katawan. Hindi na siguro magtatagal ang buhay ko. Humagulhol na bulong ko sa sarili ko. Paputol-putol rin ang bawat pinagkawalan kong hininga sa sobrang sama ng loob sa mga magulang ko. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na ako. Isang malamig na tubig at sipa ang nagpagising sa akin. Wala ka talagang kwentang bata ka. May patulog-tulog ka pang nalalaman. Gabi na, wala pa ring pagkain. Sigaw ng itay ko. Itay, tama na po. Pagsusumamo ko nang sipain naman ako nito. Hindi ko naman napigilang mapaiyak. Huwag mo akong iyak-iyakan dyan. Tumayo ka at magluto. Kapag dumating kaming wala pang pagkain dyan, bugbog abutin mo at sa labas ka matutulog. Wika pa nito sa paraang pasigaw. Nang maramdaman kong wala na si Itay, doon ko naman inilabas ang malakas na pag-iyak at hagulhol, ngunit sa kabila ng mga sugat ko at pananakit ng katawan, mas pinili kong tumayo kahit nangihina at nanginginig ang buo kong katawan. Ilang beses akong natumba dahil sa sakit at panghihina ko. Lalo akong napaiyak nang makita kong walang bigas sa lalagyan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng sobrang takot. Diyos ko, anong gagawin ko? Tulungan ninyo po ako. Sa panalangin ko sa sarili ko, ilang sandaling nakaupo ako sa may kusina nang may marinig akong mahinang boses. Paglingon ko sa may bintana, nakita ko ang isang kaibigan. Kitang-kita ko rito ang awa sa mga mata nito na lalo kong ikinaiyak. Tumalon ito sa may bintana upang makapasok. Hindi na rin ako kumilos sa pagkakaupo sa sobrang sakit ng mga sugat ko. Mabilis ako nitong niyakap. Rinig ko na rin ang pag-iyak nito. Lalo tuloy akong naawa sa sarili ko. Itatakas kita rito, wika ng kaibigan ko. 15 taong gulang na ito, 5 taon ang agwat namin sa isa't isa. Siya, si Jimpa Diaz, isang matalik na kaibigan. Mabilis akong umiling sa sinabi nito. Hindi ko kaya. Lumuluhang wika ko. Ano ka ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Halos patayin ka na nga ng inaakala mong mga magulang. Bata ka pa kasi kaya hindi mo naisip ang naisip ng mga taong nasa paligid mo.
Nako naman, girlie, gumising ka. I know na matured na ang pag-iisip mo. Kaya sana gamitin mo sa ginagawa nila sa'yo. Isang katunayan na hindi ka nila totoong anak. Galit na wika nito sa akin. Hinawakan pa nito ang kabila kong balikat para tumingin ako sa mga mata nitong lumuluha na rin. Maawa ka sa sarili mo, please lang. Gusto mo bang mamatay sa mga kamay nila? Pahalagahan mo naman ang sarili mo. Garalgal na wika nito. Lalo naman akong napaiyak sa sinabi nito. Maraming salamat, Ate Jem, pero hindi ko kayang mawala sa mga magulang ko. Ayaw kong tanggapin na hindi nila ako tunay na anak. Baka mas lalong hindi ko kakayanin kapag nangyari ang sinabi mo. Kaya ko pa naman tiisin. Umiiyak na wika ko rito. Bigla naman itong bumitaw sa balikat ko. Tiningala ko ito at pansin ko sa mukha nito ang biglang pagkainis. Hindi ko naman ito masisisi pero hindi ko kayang mawalay sa mga magulang ko. Lalo na't napakabata ko pa. Mas matatakot akong mawalay sa mga ito. Sila ang magulang ko. Aalis na ako. Kinabukasan papuntang Maynila para tumungo sa ibang bansa. Kinukuha ako ng tita ko upang doon makapag-aral at makapagdesisyon na sila mama at papa. Wika nito habang lumuluha. Bigla naman akong nagulat sa sinabi nito. Nakaramdam din ako ng kalungkutan sa isiping wala na akong kaibigan. Maaasahan pa. Natatakot rin ako at tiyak. Wala nang sasaklulo kapag kailangan ko ang tulong nito. Bigla itong tumitig sa akin habang umiiyak. Kaya nga ginagawa ko ang lahat upang makapasok sa bahay niyo. Dahil gusto kitang itakas dito. Gusto kong maging kampante ang loob ko na iwanan ka, ang kaibigan ko sa safe na lugar at hindi sa mga taong iyon na kinikilala mong mga magulang. Maaaring kinalimutan mo na sila bilang magulang pero tandaan mo ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Walang magulang na gagawa ng ganyang mga bagay sa tunay nilang anak. Wala, girlie. Garalgal na wika nito habang pinupunasan ang mga luha. Hindi ako nakakibo sa sinabi nito. Patuloy lamang ako sa pag-iyak hanggang sa mapansin ko ang pagkilos nito sa may kusina. Inabot nito ang kaldero at nagsimulang magsaing. Doon ko lang napansin na may dala itong bigas at ulam na rin. Lalo tuloy akong napaiyak. Nakaramdam din ako ng sobrang takot sa isiping kinabukasan aalis na ito. Wala na akong maaasahang tutulong sa akin sa ganitong sitwasyon ko. Salamat, Ate Jem. Garalgal na wika ko. Tumingin lang ito sa akin. Pansin ko rin ang mabilis nitong pagpunas ng luha nito sa pisngi. Pagkasaing nito kaagad itong lumapit sa akin at nilagyan ng ointment ang mga sugat ko. Pinakain rin ako nito ng dala nitong lutong pagkain. Awang-awa ako sa kalagayan ko. Minsan naiisip ko rin na baka nga hindi nila ako totoong anak. Kasi ito ngang kaibigan ko. Napakabait sa akin kahit na hindi ko kadugo. Pero bakit ang mga magulang ko halos patayin nila ako sa pananakit nila? Gusto ko mang paniwalaan ito pero sobra akong natatakot na malaman na hindi nila ako tunay na anak. Hindi ko kakayanin. Oras din ang nilagi ng kaibigan ko hanggang sa kunin nito ang palad ko. Itago mo ito maigi, girlie, para maipagbili ka sa tuwing wala na kayong bigas o ano pa man. Hanggat maaari gawin mo ang lahat. Maiwasan mo lang ang pananakit ng mag-asawang iyon. Wika nito sa akin. Simula nang makita nito ang pagtrato ng mga magulang ko, hindi na ito matawag na mga magulang ko ang itinuturing kong mga magulang. Pero huwag ka nang tumanggi. Iniipon ko talaga iyan ng ilang buwan para sa'yo. Basta itago mo ng maigi yan, ha. Masakit man para sa akin na iwanan ka pero wala na rin akong magagawa sa plano ng mga magulang ko para sa akin. Ang totoo, nakiusap ako sa mga ito. Tulungan kang makalayo rito at pumayag nga sila na dalhin ka ng Maynila, ngunit ayaw mo naman. Mahabang wika nito. Akmang magsasalita pa ito nang marinig namin ang mga boses sa baba. Taranta namang nagpaalam ang kaibigan ko.
Bibigyan kita ng isang pagkakataon, girlie. Hihintayin kita sa tagpuan natin dati ng alas 4 ng umaga. Sana magbago ang isip mo. Wika pa nito hanggang sa pumatak muli ang mga luha nito. Ramdam ko ang pagmamahal nito sa akin na hindi ko naman lang naramdaman sa mga magulang ko. Nasana ang batang iyon? Rinig na rinig naming wika ng inay ko. Sige, alis na ako. Ang pera ha, itago mo. Nang maigi yan, mahal na mahal kita, girlie. Maghihintay ako hanggang alas 5 pa iyan ng umaga. Garalgal na wika nito. Hindi ko naman nagawang pasalamatan dahil kaagad din itong tumalon sa may bintana. Sakto namang bumukas ang pintuan. Bigla akong napalunok. Tulad ng dati, kumain ang mga magulang ko na hindi ako kasabay sa hapagkainan. Ni hindi rin ang mga ito nagtatanong kung saan nanggaling ang ibinibigay kong pagkain sa kanila o inihanda na siyang ipinagpapasalamat ko naman. Simula kasi nang makita nito ang pakikipagkaibigan ko noon sa kapwa kong mga bata, doon din sila lalong naging mahigpit sa akin. Ni ayaw ako ng mga ito makipagkaibigan kahit kanino o makipag-usap man lang. Nang maramdaman kong wala na sila sa kusina, dahan-dahan naman akong pumaroon. Ngunit katulad ng madalas ng mga itong gawin sa akin, walang tinitirang pagkain. Kagat-labi na lang akong nagligpit ng pinagkainan ng mga ito. Pasalamat ko talaga at kumain ako kanina ng dalang pagkain ni Jimpa. Napaisip tuloy ako kung pakikinggan ko ba ang gusto nitong pagtakas sa akin. Ngunit iniisip ko pa lang ang mga bagay na iyon. Napapayak na lang ako. Bigla-bigla hindi ko nga lubos maisip na sa kabila ng nararanasan kong pagmamalupit ng mga ito sa akin, ay hindi ko pa rin sila kayang iwanan. Nagising ako dahil sa kalabog ng pinto ng kwarto ko. Ang inay, "Uuwi kami mamayang gabi. Dapat may pagkain na sa kusina kung ayaw mong masaktan. Labahan mo rin ang mga maruruming damit at maglinis ka sa buong bahay. Huwag kang piling reyna-reynahan ha," sigaw ng inay ko sa katuluyang umalis. Bigla naman akong nakaramdam ng kalungkutan nang maalala kong nakaalis na si Jimpa ng mga oras na iyon. Alas 6 na kasi ng umaga. Kahit naman kasi magising ako ng alas 4, wala pa rin akong balak iwan ang mga magulang ko. At dahil wala sila inay at itay, kaya nakapagpahinga ako sandali. Nagsuot ako ng mahabang damit upang matakpan ang mga sugat na tinamo ko. Pansin ko rin ang mga tinginan ng kapitbahay namin sa akin. Alam kong naaawa ang mga ito, ngunit hindi lang ako nag-aksayang tingnan ang mga ito. Bakit mo ining natitiis ang kalupitan ng mag-asawang iyan? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Naku, baka magkasakit ka niyan ng tuluyan, wika ng tindera. Hindi na lamang ako umimik sa mga sinabi nito. Kitang-kita ko ang mga bulungan ng mga taong nasa labas na pilit kong binabaliwala. Hapon na nang makatapos ako sa paglilinis at pagluluto, bigla kong naramdaman ang panginginig ng katawan ko. Mainit na rin ang pakiramdam ko, pati na rin ang mga mata ko. Napilitan akong humiga kahit ayaw ko naman. Sana dahil baka madatnan ako nila inay at itay. Ngunit hindi na kaya ng katawan ko ang lagnat na dumadaloy sa akin. Napaluha na lang ako bigla sa mga katanungang pumasok sa isipan ko. Sa edad kong ito, masasabi kong matured na ako mag-isip. Ramdam ko ang matinding sama ng loob sa mga magulang. Napabalikwas ako bigla sa isang bagay na tumama sa ulo ko.